O ayan na mga kababayan, nanumpa na ang ating mga senador bilang huwes sa impeachment case si VP Sara Duterte. At ang una-una nga motion mga kababayan na inerase sa panunumpa nila bilang huwes ng impeachment trial mga kababayan ay ang ipabasura ang impeachment case agad-agad ni VP Sara. Yan po ang motion ni Bato de la Rosa. Panoorin niyo po ha. O eto po mga kababayan. May now request everyone to please rise. Please rise na tag 20. Oh. After me. Jinggoy, wala na yan si COVID niyan mga kababayan. Ito na ang gusto ni Risa Hontiveros. Si ano si tahimik lang, si Lito Lapid. Si Jinggoy. Of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Ang motion ni Bato mga kababayan, i-raise up niyan later on. According to the Constitution. According to the Constitution. So help me God. Excited na excited ang animal na si Hontiveros at si COVID mga kababayan. You may take your seats. Take your seats. Pakinggan nyo ang motion ni Bato ha. Thank you, Mr. Presiding Officer. Sir. Go Bato, go. Nakatoga na si Bato mga kababayan. So I would reiterate my motion. The Kindly motion restate the motion you made earlier. Ulitin mo Bato dahil ano yan bilang judge ka na yan hindi ka na bilang senador. Sitting in plenary session. Yes, Mr. President. Kulang na lang si Cheese lilipad na mga kababayan. Quaker Oats. Mukhang Quaker Oats din mga kababayan. Sitting in plenary session. Yes, Mr. President. In the spirit of true action, therefore, allow me to end by moving. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and question on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Duterte be dismissed. I so move, Mr. President. Second motion. Presiding Officer. Senator Go is recognized for his seconding speech. Epal yan si Hontiveros niyan mga kababayan, tsaka si COVID. Grabe sila na lang palagi mga kababayan ang humahawak ng mikropono, mga animal. Rather, Senator Judge Go is recognized for his seconding speech. Mr. Presiding Officer, I just wish to give my remarks and second the motion. Parang si Harry Potter, no? Kulang na lang ang wand mga kababayan, Pwede tong mag-Harry Potter si si Bongo. Senator Judge Bato de la Rosa, I agree with the motion of Senator glasses, Judge Bato. Ang gusto nating kalabasan ng paglilitis na ito ay hustisya. Hustisya. Hindi politika. Mararating lang natin ito kung masasagot ang mga katanungang nasaan ang justice, no? Kung planted lahat ito ni Romualdez. Hindi nabibigyan ng linaw hanggang ngayon. Kaya sana naman pag-aralan natin ito ng mabuti. Tama na hindi dapat ito patagalin, pero hindi rin dapat ito madaliin. At the very least, pag-aralan natin ito ng mabuti. Baka naman maaari natin itong ibalik o i-remand muna natin. Tama naman po ang accountability. Wag lang. Pero paano accountability na tambaluslos na BBM? Politikahin. Pinulitik ka na nga. May tamang proseso ang impeachment. Dapat pag-aralan natin ito ng mabuti under Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof. It shall be included in the order of business within 10 days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. On December 2, 2024, the first impeachment complaint endorsed by members of the House of Representatives was filed before the Secretary General of the lower house. Second and third impeachment complaints were filed in the succeeding days, duly endorsed by members of the House. Under Section 3 of the House Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, a verified complaint for impeachment shall be filed with the Office of the Secretary General. Office of the Secretary General. Despite this rule, Mr. Presiding Officer, the 3 impeachment complaints filed were never referred to the office of the Instead, binaypas nila mga kababayan nang wala man lang resolusyon kung anong ginawa nila doon.
a fourth verified impeachment complaint signed by more than 200 congressmen, which now constitutes the articles of impeachment, was transmitted to the Senate. This brings into question the legality of such move when the Constitution provides that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Para sa ordinaryong mamamayan at lalo na sa aming mga binigyan ng tungkulin na maging senator judge sa paglilitis na ito, this opens up a lot of questions. At ang iniiwasan natin ay yung magpapasya tayo sa isang bagay na makakaapekto sa buhay ng bawat Pilipino. Makakaapekto sa trabaho natin na makatulong sa tao. Tapos hindi naman pala dumaan Sa tamang proseso. Yes, we are senator Agree. judges tasked to decide on this matter, and we took an oath to be impartial. Dismiss But this na agad. matter, whether it went through the right process or not, should be first decided upon and settled with no question prior to that. We are all for accountability. In fact, maganda nga sana mapakita ng accused at ng accusers kung may ebidensya ba o wala. Pero Made up lang yan eh. Made up lang yung impeachment case ng VP Sara. bilang mga mababatas, dapat siguraduhin alinsunod ito sa batas at tamang proseso. Anong nangyari dito kay Jinggoy? Bakit nakatalikod? Hoy! Jinggoy! Murap ka! Dapat hindi na circumvent ang Ayaw makinig! Dapat Kalaban ba sila ni ang Bongo? process at ang rules, hindi pwedeng shortcut. Justice delayed is justice denied. Denied! And justice conducted the wrong way is no justice. At all. Anong nangyari sa tatlong naunang impeachment complaint? Binaypas. Bakit hindi ito agad na-refer sa Speaker's Office? Bakit hindi ito isinama sa order of business within 10 session days? At bakit hindi ito inirefer sa tamang komite within 3 session days after its inclusion in the order of business as mandated by our Constitution? Tila dinrable lang ito at hindi pinaandar ang shot clock. Parang hindi po ma-technical sa oras. Sa basketball nga, hindi pwedeng puro dribble lang. May shot clock po yan. Ang dami kasi nilang ipal-ipal mga kababayan, no? Kung isa lang ang nag-file nun, eh okay na. Nag-file si Dilima, yung mga ngiwi, mga kababayan. Nag-file din yung mga patrimonyo. Yung mga animal na mga kakaliwa. Oh, yan, na technical. May oras na dapat mong obserba. Pangalawang issue na dapat bigyang linaw ay kung maaari bang tumawid ang impeachment case sa 20th Congress. Hindi na yan The makakatawid. first time in our history that an impeachment case was filed nearing the expiration of a legislative Congress. The reality is, we do not have enough time to finish the impeachment trial this Congress. Mag-aabot na po ang 19th at 20th Congresses. At magkakaroon dismiss na na. ng new set of senator judges by June 30. Maging tayo, hindi magkasundo kung paano bang tumawid ito sa next Congress o hindi. Mr. Presiding Officer, ilan lang po ito sa katanungan na legality na hindi pa nasasagot. Mayroon pa pong pending sa Supreme Court challenging the legality of the impeachment case. Baka masayang lang ang oras natin dito if in the end, this complaint suffers from constitutional infirmity. Let us focus on what is important for our people that we serve. Justisya sa tamang paraan at serbisyo na makakatulong sa mga Pilipino. Nasaan ang hustisya nito mga kababayan, no? Pinakulong na nga nila si PRRD. Tinangay, kinidnap mga kababayan. Ngayon si VP Sara pa. Ipapa-impeach sila. Nasaan ang hustisya? Injustice sa ito mga kababayan. I-dismiss na yan. Yun po ang kailangan ng taong bayan. Yun ang dapat pagtuunan ng pansin. Mr. Presiding Officer, para sa akin, mas mabuting unahin natin ang tunay nating trabaho. Ang pagseserbisyo sa taong bayan, maraming nasasayang na oras sa isyong ito na hindi naman mapapakinabangan ng ordinaryong Pilipino. Correct. Hindi tayo uunlad kung ma-impeach si Sara. Already been too divisive. Ilang buwan na po. Mag-focus sana tayo sa pangunahing mandato ng legislatura. Ang gumawa ng mga Trabaho batas kayo. at magsulong sa mga programa na tunay na tutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po yung mga mahirap. At walang ibang malalapitan kundi ang gobyerno. Marami pa pong mga pending bills pa po. Hanggang ngayon na hindi pa natin. Wala na. Goodbye na ito mga kababayan dahil magtatapos na sila. Baka hindi pa po may papasa. At ito po'y mapapakinabangan ng mga kababayan natin. Universal Healthcare Act. Dapat yan po ang ating Mapapakinabangan yan. As raised Uuwi by na sa some of wala. our colleagues yesterday, that in as far as the impeachment case is concerned, Free Funeral Service Act. Sana mga kababayan, libre sana ang palibing. Mag-avail itong mga dilawan mga kababayan, mga pulahan. Mag-avail kayo ng Free Funeral Service Act. Hindi na matutuloy dahil dyan sa impeachment na yan walang kwenta. Dahil magtatapos tayo. based on the results of the recent midterm elections, I believe the Filipino people have decided
At ang kanilang desisyon, mas gusto po nilang tutukan natin ang trabaho at serbisyo. Tama na. Tama Tigilan na. natin ang pamumulitika. Enough is enough. 3 taon na lang po matatapos na ang termino ng Vice Presidente. At Eleksyon na ningat din. At Humanda kayo. lang sana. Mm. Ang importante sa ating mga kababayan ay may pagkain sa kanilang hapagkainan. May matibay na healthcare system na kayang tumugon sa pangangailangan ng may sakit. Oo. Agree ang mga sa likod, oh. At marangal Agree na sila. pagkakakitaan, dekalidad at abot kayang edukasyon at ang katiyakan. Sana no, natuloy no si Bongo ang tumakbong presidente na lang mga kababayan no. Bongo ako dati Kaso nga lang nabudol tayo kay BBM. Ligtas silang makakauwi Umatras din si kahit Bongo. sa gabi. Hindi naman nakakain itong impeachment. Si BBM kakain yan. Sana pwede ninyong ikonsidera at the very least, bago tayo maglitis dito, siguraduhin muna natin na nasa tama na prosesong tinahak natin dito. The very least nga, sabi ko, marahil pwedeng ibalik o i-remand muna na ito sa pinagmulan sa House of Representatives dahil marami pang ang katanungan ang legally hindi nasasagot. Mas mabuting siguraduhin natin na sumunod sa proseso ang anumang kaso na ating diringgin para hindi masayang ang ating oras. Sang-ayon po ako na hindi natin ito dapat patagalin. Kahit si Vice President Sara Duterte gusto naman harapin ang kaso, ngunit wala ring dapat may gusto na madaliin po ito. Paano kung magsimula na tayo ngayon at magdesisyon ang Supreme Court na unconstitutional ang ginawang procedure ng House of Representatives? Paano kung sabihin nila na hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress? Ano ang magiging aksyon natin? This puts us in a possible conflict with the decision of the Supreme Court. We must be prudent about this matter. Mr. Presiding Officer, I just want to reiterate, hindi ko po tinatalikuran ang aking sinumpaang mandato. Tungkulin ko yan as Senator Judge kahit araw-araw tayong maglitis dito, but we would also be remiss of our duty kung hindi natin siguraduhin na dumaan ito sa tamang prosesong nakasaad sa ating konstitusyon. Bakit hindi si Bangag na lang ipa-impeach? At kilala ko po ang mga Duterte, Mr. Presiding Officer. Hindi sila tumatakas sa accountability, hindi sila tumatalikod sa hamon ng buhay, hindi sila tumatalikod sa kanilang tungkulin. Maraming beses nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na handa nga siyang sumagot at harapin ang mga inaakusa sa kanya, pero dito po sa ating bayan, hindi sa ibang bansa. Nabanggit din po ni Vice President Sara Duterte na handa siyang harapin ang impeachment case laban sa kanya. Hindi ito issue ng pagtakas sa accountability. Ang gusto natin dito, siguraduhin na nasunod ang tamang proseso. At bakit si Sara? Bakit si Sara? Na kung ang maraming accountability mga kababayang hinaharap si BBM at si Tambaluslos. Respect and abide by the procedure laid out in our Constitution. Hindi pwedeng mamili lang tayo ng mga provision na ating susundin. We are all bound to the rule of law. Rule of law. Follow due process. Tama. That is all, Mr. Presiding. Agree! Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Na unang-una pa lang, kakapanumpa pa lang na pinapagurgur na ang impeachment case laban kay VP Sara. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.